may cat dead na. Good answer. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, na-mention ni Hipon Girl, yung Kathden mga sombreros. So, yung full actually, no, narinig niyo, or pakikingan pa lang natin mga sombreros, ay tinanong siya kung sino yung gusto niyang, yung mga actors na nakasama niya or makakasama pa lang na jojowain, na gustong i-date, na talagang masasabi mong may future ka sa lalaking ito. So walang duda-duda, talagang si Sir Alden Richards ang kanyang gustong makatrabaho, gustong maging asawa or maging jowa mga kasombreros. Kasi para sabi niya, unang-una gusto niya makatrabaho, and then pangalawa, para siyang human doll na lalaki, no, parang manika mga kasombreros, kasi napakawalang pores, alam niyo naman yung mga terms ni Hipon mga kasombreros, napakawalang pores, tapos sobrang kinis. Tapos pag hindi nagsasalita, parang daw napakaamo ng mukha, no, parang gano'n sabi niya mga kasombreros. So yung ano na to, yung segment ni na Mikey Quintos ay na-upload po, no, 5 months ago. So that's December, if I'm not mistaken. So Lutong Bahay na show ni Mikey Quintos mga kasombreros sa GMA Network nga po, no. Sino talagang hindi ko alam, boto ba si talaga, no, si boto rin siguro si Ma'am Hipon dito sa Kathden. Pero kapag sila daw nagsama ay yung tandem naman nila ay hidden. Hidden, parang tinago lang, no. Hidden mga kasombreros. Sobrang kwela talaga ito ni Herlin Budol mga kasombreros. So sabi rin ni Mikey, pag nakasama mo yan, hi, sabing gano'n ni Mikey. Sobrang bait sabi niya. Tapos sabi ni Ma'am Mikey, alam ko crush din ito ni Ma'am Mikey si Alden. Sabi niya is pag nakasama mo sobrang madasalin, makajos, ganon. And then yun po mga kasombreros, no, sobrang kulit lang na na-mention niya ang Kathden mga kasombreros. So and then ito, si Ma'am Catherine naman, ito yung full version ng kanyang pagpapaganda kaya Ivy or Doc Ivy mga kasombreros. Kung saan nga ayan, bumisita siya ulit para magkaroon ng facial routine kagaya ng na-vlog din natin kanina sa ito yung full version kasi na video. So kanina yung mga short video clips lamang po at saka pictures mga kasombreros yun ay sama natin. And then ito si Pops Alden o yung meron palang mga tag dito, yung mga isa-isa na nagsilabasan yung naka-receive or nakatanggap ng medals mga kasombreros doon nga sa Lights Camera Run nina Pops Alden mga kasombreros at ng Mo Fund. So ito ay mga taga Valenzuela yata kung hindi ako nagkakamali mga kasombreros. So yun, late man ay kapag late is better than never sa kanilang dito pagtanggap po ng medals mga kasombreros, which is nga si Sir Alden ay humingi rin siya ng pasensya. Yung mga medals na ito ay posted or natanggap ng Team Valenzuela Young Runners or VYR mga kasombreros, tapos confirming na natanggap na nila ang kanilang medals. Grabe, no? Support pa rin sila at saka syempre may pagkadismaya, maliit na or konting dismaya mga kasombreros sa part nila na late ang medal, pero talagang Sir Alden was also doing his best na may bigay sa kanila, and deserve nila ang imported naman na medal mga kasombreros. And then ito, Instagram story ni Sir Alden ay napakaganda nito, napakalalim. Sabi niya dito, they said, go where you are valued. So I ran to God. So ang tao, mabibigyan tayo ng halaga. Yes, tama yun. Papahalagan tayo. Minsan may naghahanap talaga tayo ng self-worth. Yung binibigyan tayo ng worth, diba mga kasombreros? And ganoon naman talaga ang buhay. Bilang mga mortal beings, meron tayong longing sa pagmamahal at nandun din sa atin yung nature na magbigay ng love. Pero most of the time, no, majority ng tao ay gustong mahalin mga kasombreros. And may mga tao din naman na nag-give back ng love mga kasombreros. And that's kung tinatawag natin na reciprocate, no? Kailangan yung relationship natin dito give and take ba, ganun mga kasombreros sa term ng mga tao.
sa math naman ay reciprocal na yung sa algebra mga kasombrero na kung ano yung parang ano vice versa ba. So give and take, one ay bigay mo, ibalik mo rin mga kasombrero, so that kung pa magkakaroon ng harmonious na relationship. And then ito, last one natin mga kasembreros ay itong Maaplab Soul shirt na Instagram story din po ni Sir Alden mga kasembreros. So if I'm not mistaken ay souvenir niya ito from Seoul, Korea mga kasembreros, dun nga sa pagpunta niya sa premiere night ng Mission Impossible The Final Reckoning ni Sir Tom Cruise mga kasembreros. So sobrang bihirang-bihira ang usap at nakakapunta sa premiere night. Hindi, marami ang pwedeng pumunta sa premiere night, pero bihirang-bihira ang maka-meet at makausap at makakamay mga kasembreros, maka-handshake ang nag-iisang Tom Cruise na isa ring bilyonaryo at saka box office king sa Hollywood mga kasembreros. Alright, so yun lamang for today ang ating Kathleen items. Sana po ay pangyan po natin ang Word of God, and tomorrow is another day. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ilaw Pala Ikaw, Matthew 5:14, You are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hidden. Kapag titingnan natin mga kasembreros ang verse na Matthew 5:14 ay isang powerful statement, no? Powerful truth na binigay ni Jesus Christ mga kasembreros. And it's not actually something na parang nagre-request si Jesus Christ. This is somehow descriptive, nilalarawan niya at saka kinocommand niya sa atin mga kasembreros na tayo po ay ilaw ng mundong ito. So, hindi man siguro maging sikat na politician or leader sa mundong ito or artista or influencer, no? Hindi naman natin kailangan ng posisyon, hindi naman natin kailangan ng ganong mga spotlights mga kasembreros para maging ilaw sa ating sa ating mundo. Okay? Nariyan ang ating pamilya, ang ating kapatid, ang ating asawa, ang ating kaibigan, ang ating anak, ang ating magulang, and everyone na nagiging part ng ating buhay, kahit katrabaho, kaklase, kamag-aral, yung ating mga teachers, no? Yung ating mga estudyante, yung ating mga apo, kung ikaw ay lola na, yung ating mga pinsan, and kahit na yung mga tao na random na nakakasama natin, for example, sa pilahan sa tricycle, no? Pilahan sa bus, or sa kahit na sino man dyan sa park, for example, no? Yung mga strangers ba sa buhay natin, sa instances or sa mga situations na nakakasama natin sila, parang parang iniisip mo yung buhay sa mundong ito ay parang ganun lang din kabilis, no? Minsan may mga nakakasama tayong mga tao, and then after a year hindi natin sila nakakasama, ibang trabaho na tayo, ibang lugar na tayo, no? Minsan parang ganito lang ang buhay, no? Parang it's a series, connect na mga nakakasama natin ng mga tao. And then kapag tayo po ay mamatay na sa mundong ito or pumanaw na sa mundong ito, ay yun na yung parang sabihin mo na ikli ng buhay. And when we die, hindi na po tayo doon kumapa million years lang po, no? After death, tayo po ay nandoon forever and ever. Endless na po siya. Kung kaya tayo po ay nagre-ready ng ating mga future sa mundong ito, nag-aaral tayo, yes, no? Parang may plano tayo sa ating future na family, for example, sa ating maging asawa, sa ating maging anak, sa ating maging retirement, for example. Mas mag-ready tayo, mas maghahanda tayo mga kasunod sa ating buhay sa kabila. Kasi ang buhay sa kabila po ay wala na po yung katapusan. Alright? So, yun po ang isipin natin. Kasi ang mga tao, nire-ready nila, yes, tama naman po na meron tayong hinahanda na kinabukasan or future, good future mga kasunod sa mundong ito. Pero mas lalo natin paghandaan at saka gawin ang purpose natin sa mundong ito, no? Na maging ilaw, sapagkat yan po ay statement at commandment ng ating Panginoon. The metaphor of light is essential because just like a light illuminates a dark room, we are called to shine our light in the world around us. So, tinawag tayo ng Diyos mga kasembreros, hindi lamang mga pastor, hindi lamang mga pari, hindi lamang mga tao sa simbahan, hindi lamang mga preachers or evangelists or prophets or mga tao or mga missionaries mga kasembreros ang tinawag ng Panginoon. Lahat po tayo.
Kasi kung hindi natin to dinadala mga kasmers ang ilaw na ito, ay yung ilaw mga kasembreros, that represents our character. Okay? Christ that is in us, no, yung ating ugali bilang loving, bilang caring, bilang patient, bilang gentle, bilang mahinahon, bilang humble, bilang may pananampalataya, bilang kind, no, mapagbigay mga kasmers, hindi tayo selfish, and so on, no, yung mga good characters, yun po yung ilaw natin na dala-dala mga kasmers that reflects or reflection ng ating Panginoong Jesus, kasi yun ang kanyang spirito, no, lahat ng kabutihan mga kasembreros. And ang verse na ito ay nagsasuggest na meron tayong abilidad, actually meron tayong kakayahan na magdala ng pag-asa, ng katotohanan at saka ng guidance sa ibang tao, especially in times of darkness. May mga tao na kapag andyan, kunwari may mga pagtitipon tapos andyan ka, so parang ang tao, andyan si ano, so parang natutuwa sila, no, kasi you're bringing the light of Jesus Christ in your life mga kasembreros. Pero kapag wala kang ilaw na yung character mo hindi maganda, sasabihin ng mga tao, andito na naman sila. Kahit kapatid mo hindi ka gugustuhin, sinasabi ko sa'yo. Kahit na siguro yung pamilya mo hindi ka gugustuhin, kahit yung asawa mo tsaka kapatid mo parang hindi ka gugustuhin. So wag naman po sanang ganun. We are the light of the world. So ilaw pala ikaw, no? Ilaw pala ako, ilaw pala ikaw na nanonood sa kabilang screen. So napakaganda nito, no, kasi kunwari anak mo, no, mabait, yung asawa mo mabait, ikaw mabait, yung yung members ng family hindi man perfect, pero andun yung ilaw mga kasembreros. And being a city on a hill implies that our visibility is crucial and that our actions should reflect the values and teachings of Jesus. So yun ang sasabi natin mga kasembreros, na sabi kasi sa verse na ito na set on a hill cannot be hidden. So hindi dapat tayo tinatago, no? Walang ilaw na nilalagay sa ilalim ng kama, tapos parang nilalagay sa loob ng basket or nilalagay sa hindi siya magagamit mga kasembreros. Talagang yung ilaw kalamitan, kadalasan talaga nilalagay sa taas, no, sa kisame, para magiging ilaw siya at magbigay liwanag sa mga taong nakatira doon mga kasembreros. And ganun din po ang ating buhay, no? Ang verse na ito ay nag-encourage sa atin na yakapin natin yung identity natin bilang ilaw ng mundong ito. So hindi naman ibig sabihin na talagang yung buong mundo, okay? In our local and small and big circles ng ating buhay na nagiging part ng naging part mga kasembreros, so doon po tayo dapat nagiging ilaw. This verse tells us that we have a significant role in the world. We are the light. The metaphor of sabi pa dito, on the other hand, being hidden or having light dimmed can lead to confusion and despair among those who need clarity. So sa kabaliktaran naman, kapag tinatago natin yung ating character, yung ating faith sa Panginoon, we don't share Jesus Christ. So kung pag hindi tayo nagko-comfort sa mga napibighati, no, sa ating pamilya, unang-una sa lahat mga sa talagang pamilya, so nawawala ng purpose, nawawala ng value mga kasembreros ang iyong buhay, in a sense of being a light sa ibang tao or sa ating family. Kasi yung pamilya talaga natin ang ating pinaka mahalagang grupo mga kasembreros sa society. And ang Matthew 5:14 ay napakagandang reminder sa atin na tayo po bilang mga manampalataya and bilang mga hindi mo naman kailangan maging propeta or maging bishop or maging pari para maging ilaw mga kasembreros, no? Ang simple nating pamumuhay, no, obeying and having faith to God mga kasembreros ay yung pagsimpleng pagsunod natin sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating asawa, or sa dapat na gawin mga kasembreros, no, pagiging united natin. We are living sa isang tahanan na punong-puno ng kapayapaan, may understanding, may humility mga kasembreros. Napakasaya pong tumira sa ganoong uri ng tahanan mga kasembreros. Mas mayaman pa yung mga taong may ganon kaysa sa mga taong mayaman niya tapos wala namang kapayapaan, wala namang love, wala namang care, wala namang kindness, no? Ganon mga kasembreros. So yun ang parating nasasabi na mas masarap tumira sa isang bahay na kahit bahay kubo or kahit na hindi man ganun ka bongga mga kasembreros, pero ang mga tao doon ay punong-puno ng love kaysa doon sa bongga nga ang bahay, no? Tiles at saka mansyon, pero ang ugali ng mga nakatira doon, hindi naman sila nagkakasundo, no? Walang understanding, walang love, at hindi nakasentro sa Panginoon mga kasembreros in general. So mas gustuin pa nating maging simple pero masaya.
So, ganun po mga kasos, no? Actually, napakaganda ng verse na ito, no? Maging ilaw tayo. Kasi ang ilaw, di ba? Kunwari, ang kapatid mo, ay ilaw siyang dala, no? Ang character niya maganda. Tapos yung kapatid mo naman, yung asawa mo, ganun din. So, parang, pag binuo mo yung mga ilaw na yun, na kung parang mas mag-create siya ng mas maliwanag na ambience or mas maliwanag na environment, mga kasimbreros. So, parang ganun din ang ating buhay sa pamilya, na kapag tayo po ay mabait sa isa't isa, no, ang bawat miyembro ay merong pagmamahal sa bawat isa, ay mainam at saka good for living at ang ating tahanan, mga kasos. Parang masarap tumira sa ganung uri ng tahanan. Alright, so lang po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasmaras, and paalam po.